Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Roland. Taong 1960. Probinsya ng Siquijor. Payapang naninirahan si Tatay Roland kasama ang dalawang anak na sina Ana at Don. Tanging pagsasaka ang hanap buhay at sumasideline bilang mag-aararo sa ibang bukirin. Sa kakarampot na kita, naitaguyod naman ng maayos ang dalawang anak. Ngunit sadyang may hindi inaasahang pangyayari. Nasusubok sa tibay ng buhay. Sabado ng hapon, naimbitahan sa pestahan ang anak na si Ana. Kasama nito ang bagong kakilala na tawagin na lang natin sa pangalang Rita. Napadaan lang ang babae sa tahanan. At dahil napahaba ang usapan, naging magkaibigan ang dalawa. At palagi na itong pumupunta sa tahanan. Wala namang naging problema kay Tatay Roland. Mas mainam na merong kaibigan ang mga anak, lalo na ang bunso. Sa madalas na pagdalaw ni Rita, palaging wala si Tatay Roland dahil kasagsagan ito ng pag-aararo sa bukirin. Maraming kumukuha sa kanya. Dahil tanging ito lamang ang may kalabaw sa lugar. Habang si Don naman, anak na panganay, sumasama sa tiyuhin at nag-aani ng buko para maibenta sa pamilihan. Kaya si Rita at Ana lang ang nagkakaharap. Pagkarating sa piyestahan, kainang kagad ang bumungad sa dalaga. Nakakatakam ang bawat putahe kaya dali-daling napasunggab ang dalaga. Kasabay naman niya sa pagkain ang kaibigang si Rita. At dahil tahanan ito ng kakilala, wala nang hiya-hiya si Ana. Isa pa mababait naman ang pamilya nito. Ngunit ang ipinagtataka ni Ana, siya lamang ang nag-iisang bisita. Maraming handa, ngunit walang ibang dumating. Napansin din ng dalaga na halos hindi man lang kumakain ang mga ito. Ngunit sinuwalang bahala na lamang yon dahil wala namang ginagawang masama ang mag-anak. Maghapong naroon si Ana at nang pauwi na sana, tinawag siya pabalik ni Rita para bigyan ng inumin. Para sa'yo, Ana. Mahaba-haba pa ang lalakarin mo pauwi sa inyo eh. Wika ni Rita. Dahil wala namang masamang nasa isipan, tinanggap niya ito at uminom. Nagpaalam na ang dalaga at sinimulang baybayin ang daan pauwi. Habang nasa daan, napansin ito na may kakaiba sa lalamunan. Nagiinit ito na tila natutuyo. Pakiramdam niya unti-unti siyang nawawala sa sarili, na para bang may ibang katauhan na nais pumalit. Ngunit sinuwalang bahala na lamang at hinagod ang lalamunan sa pag-aakalang nauuhaw lamang ito. Ngunit masama na talaga ang pakiramdam. Pagkarating sa tahanan, kagad niyang nilagok ang tubig na laman ng pitsyel. Nakakatapos lamang salina ni Don. O anak, anong nangyari at uhaw na uhaw ka? Tanong ng ama. Hindi makasagot si Ana. Naghahanap pa ito ng tubig para maibsan ang nararamdamang uhaw. Subalit hindi yun napapawi.
mas lalo lamang itong nauuhaw. Lahat ng tubig na nakita ng dalaga sa bahay ay nalagok na ni Ana. Ngunit nauuhaw pa rin. Nagtataka na sina Tatay Roland dahil hindi naman siya ganito. Bihira nga lang itong uminom ng tubig. Tay, anong nangyayari? Bakit siya nagkakaganyan? Tanong ni Don. Hindi makasagot si Tatay Roland. Hindi din alam ang nangyayari. Kinakabahan na ito at nanginginig na sa kinatatayuan. Habang si Ana naman, paikot-ikot lang sa tahanan, naghahanap ng maiinom. Ay, nauuhaw pa po ko. Nauuhaw ako. Wika ni Ana, na tila hindi na alam ang gagawin ng mga oras na yon. Ana, tama na. Ano ba? Sita ni Don. Dali-daling inawat ng kuya ang kapatid. Nang akma itong iinom sa tubig na nasa loob ng kinakalawang na drum. Nabigla si Ana at tinulak ang kuya. Nanlaki ang mga mata dahil sa lakas ng pagkakatulak. Halos ilang distansya pa ang inabot dahil dito. Pati si Tatay Roland hindi makapaniwala sa nakita. Nagwawala na si Ana. Binabasag at tinatapon ang mga lagayan na walang tubig. Ana, ano bang nangyayari sa'yo? At ganyang kaumasta? Diyos mio, magtigil ka, Ana! Tanong ng ama. Kahit anong pag-awat na gawin, hindi pa din nila mapigilan si Ana. Basag na halos lahat ng mga gamit sa kusina at kinakalmot na rin niya ang sariling lalamunan. Uhaw na uhaw ito. Naiiyak na ng mga sandaling yon. Nagmamadali namang nag-igib ng tubig sa balon si Don para lamang matulungan ang kapatid. Ngunit naubos na nito ang isang malaking galon. Wala pa ding pagbabago kay Ana. Tay, parang hindi na maganda to . Kaunti na lang sasabog na yung tiyan ni Ana sa kakainom ng tubig. Wika ni Don. Alam ko, Don. Ano pang magagawa ko? Di wala akong kaide-ideya sa nangyayari sa kapatid mo. Tugon ni Tatay Roland. Nagkaroon na ng tensyon sa pagitan ng mag-ama. Ipinasok na muna nila sa kwarto si Ana at kinulong. Dahil kung hindi, mas lalo lamang itong magwawala. Makalipas ang mahigit 2 oras, natahimik naman na ang dalaga at nakatulog. Tay, mukhang naaswang si Ana. Ganito din yung nangyari sa anak ng kaibigan ni Tiyo . Uhaw na uhaw. Tapos, mapula yung mga mata. Huli na nang malaman nilang aswang na pala to. Wika ni Don. Ako ba ang sinisisi mo sa nangyari kay Ana? Don, kung tutusin, kasalanan mo ito. Sinabihan na kita na huwag kang magtrabaho para mabantayan mo siya. Pero anong ginagawa mo? Sumuway ka! Tugon ni Tatay Roland. Bakit ba, tay? Noong ikaw lang yung kumikita, napapakain mo ba kami 3 beses sa isang araw? Hindi, di ba? Kulang na kulang yung kita mo. Kaya kumilos na rin ako. Tumutulong lang ako tapos ngayon. Ako pa ang masisisi. Grabe ka naman, tay. Abahoy! Bumalik ka rito! Bastos kang bata ka! Wika ni Tatay Roland. Ngunit hindi na nahabol ang anak. Umalis ang binata at nagpunta sa sentro ng bayan. Nagbabalak na hanapin si Rita para malaman ang nangyari kay Ana.
Pagkarating doon, nagtanong siya sa mga tao ngunit walang ni isang nakilala. Umabot pa ito sa kabilang bayan nakakatapos lamang magdiwang ng pesta. Doon, may nakakilala na kay Rita ngunit ang sabi, nakaalis na ito pati ang buong pamilya. Ilang oras lang ang nakalilipas. Hindi naman taga roon ang mga yon at 1 linggo lamang na malagi. Kinutuban na ng mali si Don. Mas napagtibay ang pagdududang naaswang nga ang kapatid. Iho, bakit mo pala natanong? May masama ba silang ginawa sa'yo? Tanong ng magbabalot. Hindi po sa akin eh. Yung kapatid ko, naaswang yata eh. Tugon ni Don. Naku, delikado yan. Dalhin nyo kagad sa manggagamot. Noong unang araw na pagpunta ng pamilyang yon dito, nagdududa na talaga ako. Iba talaga ang pakikitungo nila. Naroon na ang dating na parang hindi maaasahan. Kaya ikaw, iho, mas mabuting ipagamot nyo na yung kapatid mo bago pa mahuli ang lahat. Muling wika ng magbabalot. Sa sinabi nito, nadagdagan ang takot ni Don. Nagmamadali itong umuwi at hindi makapaniwala sa naabutan. Pagka-uwi sa tahanan, nakita niya si Anang nakalambitin sa kahoy ng terasa. Naglalaway. Magulo ang buhok at kakaiba na kung kumilos. Habang si Tatay Roland naman, nasa baba, natataranta at hindi malaman ang gagawin. Don, tulungan mo si Ana. Tulungan mo. Wika ni Tatay Roland. Sinubukan ni Don na pababain si Ana ngunit hindi ito nakinig. Sa halip, sinampal pa siya ng dalaga. Tinalunan at pinagsasakal. Nagkagulo na dahil masyadong agresibo at hindi na talaga makilala si Ana. Pati si Tatay Roland. Napahiyaw matapos tumama sa kanto ng pinto ang likod ng maitulak ng dalaga. Kinagat pa ito sa kamay. Dahil sa pagiging agresibo ni Ana, napilitan si Don na hampasin sa likod ang dalaga para lamang matigil. Sa lakas ng pagkakahampas, nawalan ito ng malay at sila naman ni Tatay Roland ang nagtalo. Don, nababaliw ka na ba? Bakit mo ginawa yon? Kapatid mo yan. Sita ni Tatay Roland. Tay, ano ba? Tumigil na nga kayo sa kakaganyan nyo. Kapatid ko si Ana, pero hindi muna sa pagkakataong to. Tay, ibang katauhan na yan. Magiging aswang na rin siya sa susunod na mga... Hindi na naituloy ang sasabihin matapos itong sampalin ni Tatay Roland. Hindi na ito nagsalita. Lumabas na lamang ng tahanan para magpalipas ng galit. Naiintindihan naman niya ang ama. Nais lamang nitong maging positibo sa kabila ng sitwasyon. Ngunit hindi na ito madadaan sa ganon. Dahil nasa harapan na nila ang katotohanan. Nayanggaw si Ana at hindi nalalayo na maging ganap na aswang ang dalaga anumang oras ngayon. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na rin ito sa loob ng tahanan at natulog. Madaling araw na at kailangang magpahinga. Dadayo pa ito sa bukid para magpakonsulta kay Mang Dionisio, kilalang manggagamot sa bayan. Kinabukasan, pasado 8:00 ng umaga,
Umayos naman ang wisyo ni Ana na tila walang nangyari ng nagdaang araw. Gusto sana itong kausapin ni Don, ngunit pinigilan siya ni Tatay Roland dahil baka kung ano-ano lang ang banggitin ng binata. Hindi na lamang ito nagpumilit sa pag-iwas na mauwi sa away. Umalis na si Don at nagpunta sa tahanan ni Mang Dionisio. Tanghali na ito nakarating doon dahil ilang bundok pa ang aakyatin. Sinabi niya sa manggagamot ang sadya at sa kabutihang palad. Pumayag naman ang matanda. Don, alam mo na bang tipikal na karamdaman lang ang ginagamot ko? Yang kaso ng kapatid mo, hindi ko maipapangakong mapapagaling ko ha. Ngayon pa lang ako mapapasubo sa ganyang sitwasyon. Pero susubukan ko sa abot ng aking makakaya. Wika ni Mang Dionisio. Pasado 4:00 ng hapon nang makabalik si Don sa tahanan, kasama ang matanda. Nagtaka pa si Tatay Roland sa pagbisita ng kakilala. Ngunit napalitan lamang ito ng pagtatalo dahil ayaw niyang ipatingin si Ana. Walang sakit ang anak ko. Hindi siya naaaswang katulad ng iniisip ni Don. Marami lang yang iniisip. Kaya saglit na nawala sa wisyo. Yun lang yon. Wala nang iba. Wika ni Tatay Roland. Mang Dionisio, mas mabuti pong simulan na natin ang pagsuri kay Ana para malaman na kung anong susunod na gagawin sa kanya. Sabat ni Don. Don, ano pa? Hindi nga naaaswang kapatid mo. Tumigil ka na! Sigaw ni Tatay Roland. Tay, maglulukuhan pa ba tayo dito? Alam mo naman sa sarili mo na iba ang kinikilos ni Ana. Naaaswang siya. Hindi, Don. Hindi mo gagalawin ang kapatid mo. Muling wika ng ama. Ngunit habang nagtatalo sa labas sina Tatay Roland at Don, pumasok na si Mang Dionisio sa loob ng tahanan. Natigilan ito. Pagpasok pa lang na matanda, naglalambitin na sa itaas si Ana. Tila natakot ito sa presensya ni Mang Dionisio. Sus Mariosep! Roland! Ang anak mo! Sigaw ni Mang Dionisio. Sa pagkakataong yun, hindi lang kilos ni Ana ang nagbago, pati na rin ang muka at pisikal na kaanyuan. Bahagyang nangitim ang balat lalo na ang muka. Humaba ng kaunti ang mga kuko at ngipin. Tila baboy ang itsura. Lahat sila napatingala at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Umalinghing na rin si Ana na tila baboy na kinakatay. O hindi ba tay? Ayaw niyo pa kasing maniwala sa akin eh. Wika ni Don. Hindi makapagsalita si Tatay Roland. Lihim itong naluluhat dinudurog ang kalooban sa katotohanang tumambad. Napatitig na lamang siya sa kaawa-awang anak. Samantala, tulong-tulong na si Don at Mang Dionisio sa pagbaba kay Ana. Naibaba naman nila ito ngunit nagtamo muna sila ng kalmot sa braso at kamay. Kagad nila itong iginapos. Sinimulan na ng manggagamot ang paraang alam niya. Subalit hindi yon umubra. Kahit anong gawin niyang dasal at paggamot ay tila walang nangyari. Napatigil na lamang ang matanda sa ginagawa dahil lalong mas nagiging agresibo si Ana. Nakalmot pa sa mukha si Mang Dionisio kaya't hindi na ito nanatili pa.
Nagmamadaling umuwi at sinisisi pa ang mag-ama. Ayoko na. Mamamatay yata ako rito. Bahala na kayo dyan. Wika ni Mang Dionisio. Pinakiusapan pa ni Don ang matanda. Ngunit hindi na nagpadala ang manggagamot dahil ayon sa kanya, tipikal lamang talaga na karamdaman ang natatangi nitong kayang gamutin. Sa huli, walang nagawa si Don kung hindi magmukmok at mamroblema sa sulok. Mabuti at malayo-layo ang kapitbahay. Maraming kahoy at halamang ligaw sa paligid. Wala pang napapadaan ng sandaling yon. Kaya sila lamang ang nakakaalam sa nangyayari. Don, anak, paanong nangyari yon sa kapatid mo? Tanong ni Tatay Roland. Sumama si Ana kung kani-kanino. Ayan tuloy. Yan ang napala niya. Tay, kung hindi natin ipapagamot si Ana, sa susunod, baka mamalayan na lang natin. Tayo na ang binibiktima niya. Tugon ni Don. Saan naman natin siya ipapagamot? Nakita mo naman si Dionisio. Albularyo nga walang magawa eh. Meron, Tay. Maghahanap ako. Marami pang albularyo dyan na makakatulong sa atin. Pupuntahan ko yung sa kabilang bayan. May manggagamot doon at baka matulungan niya tayo. Wika ni Don. Matapos ang usapan, kagad naghanda ang binata at nanghiram pa ng bisikleta sa kaibigan para mas mapabilis ang pagpunta sa kabilang bayan. Gabi na nang makarating doon at mabuti na lang, ang manggagamot na pakay ay hindi pa umaalis para dumayo sa ibang lugar para manggamot. Pinakiusapan niya ito at mabuti na lang. Mabait kaya kagad na pumayag. Pagkarating sa tahanan, gulo ang kagad na naabutan. Kasalukuyang kinakalaban ni Ana si Mang Roland. Duguan na ang ama. Maraming kalmot sa magkabilang braso. Naigapos naman nila kagad ang nagwawalang dalagang aswang. Ngunit napailing na lamang ang manggagamot na si Mang Tenorio. Tuluyan ang nilamo ng pagkaaswang itong anak nyo. At hindi ko maipapangako mapapagaling ko siya sa antas ko. Wika ni Mang Tenorio. Gawin niyo po ang lahat ng makakaya niyo. Kahit magkano magbabayad kami. Tugon ni Don. Hindi naman ako naniningil. Iho, tutulong ako. Pero walang kasiguraduhan. Wika ng matanda. Simulan nyo na ho. Subukan natin ang lahat ng makakaya nyo. Wika ni Mang Roland. Sinimulang kagad ni Mang Tenorio ang panggagamot kay Ana. Sinubukan na niya ang lahat ng paraang alam. Subalit katulad ng unang manggagamot na tumingin dito, wala rin itong nagawa. Mas malakas ang kapit ng yanggaw at hindi niya kayang tapatan. Pati dasal ay hindi din umuubra. Pasensya na. Pero ginawa ko na ang lahat na makakaya ko. Pero hindi Natigil sa pagsasalita ang matanda. Parehong napaiwas ng tingin sina Don at Tatay Roland. Nawawala na ng pag-asa na gagaling pa si Ana. Kaya muli nagsalita ang albularyo. Pero wag kayong mag-alala. May kilala ako na siguradong magiging dahila para gumaling na si Ana. Dumayo kayo sa bayan ng Apalon. Hanapin niyo si Makisig. Isang bulag na antingero na hindi magdadalawang isip na tutulong sa inyo. Mungkahi ni Mang Tenorio. Bulag? Paano yun makakapanggamot? Bulag nga. Tanong ni Don. Kahit bulag si Makisig, nakikita niya ang paligid sa pamamagitan ng gabay na anting-anting.
Siya ang pinakamagaling na antingerong kilala ko. At maniwala man kayo sa hindi, marami na itong nagamot na katulad ng kaso ni Ana. Tugon ng matanda. Bayan ng Apolon, masyado naman yung malayo. Malayo, oo. Pero mapapagaling ang anak ninyo. Huwag niyong isipin ang distansyang lalakbayin. Isipin niyo ang resulta. Ang mapagaling mula sa pagkayanggaw si Ana. Muling tugon ng manggagamot. Sige po, anong gagawin namin? Dalhin niyo si Ana kay Makisig. Huwag kayong mag-alala. Dahil pagdating niyo roon, aasikasuhin niya kagad kayo. Uunahin niya ang ganyang klase kumpara sa ibang bagay. Dahil ang pinakalayo niya bilang antingero, mapagaling ang sino mang niyanggaw na mga aswag. Sinisiguro ko sa inyo, ilang oras lang gagaling na si Ana. Wika ni Mang Tenorio. Detalyadong ibinahagi ni Mang Tenorio ang pisikal na kaanyuan ni Makisig, pati ang kinalalagyan ng tahanan para madali nilang mahanap. Binigyan din sila ng lana pampigil kung sakali mang mag-anyong aswang si Ana habang nasa biyahe. Matapos maihanda ang lahat, lumakad na sila. Dahil malayo ang pupuntahan at hindi kayang lakarin, wala pa ding sasakyan ng oras na yon. Kaya nakasakay sila sa kareta o kahoy na may gulong na hinihila ng kalabaw. Si Don ang nagmamaniobra sa hayop. Samantalang si Tatay Roland naman ang may hawak sa anak sa kareta. Sa unang oras ng biyahe, tulog si Ana kaya payapa ang kanilang paglalakbay. Ngunit nang sumunod na mga oras, nagising ito at nagsimulang magwala. Don, patigilin mo muna ang kalabaw. Wika ni Tatay Roland. Kagad namang pinitigil ni Don ang kalabaw at bumaba para lapitan sila sa likod. Hinawakan si Ana sa mga kamay. Natataranta namang kinapa ni Tatay Roland ang lana sa dalang bag. Ngunit natagalan sa paghanap. Napasigaw si Don. Nakalmot na sa braso at nakababa na ng kareta si Ana. Nag-anyong aswang na ito at umalingasaw ang baho. Hindi na rin malapitan dahil kakalmuting kagad ang sino mang lalapit. Tay, matagal pa ba? Tanong ni Don. Hindi ko mahanap. Hindi ko mahanap, Don. Tugon ng ama. Nasa bag lang yun, Tay. Pakibilisan po. Muling wika ni Don. Hinabol niya si Ana. Pinatid ang dalaga para madapa at mapigilan. Nahirapan pa ito dahil masyadong malakas. Mas lalo pa itong napadaing nang mahawakan si Ana sa kamay at kinagat. Sa puntong yon, tuluyan ang nakawala si Ana. Nahanap na rin ni Tatay Roland ang lana. Nagmamadali nilang hinabol ang aswang. Naabutan nila itong nakatingin sa kalapit na bahay. Madidinig ang pag-iyak ng sanggol mula roon. Kaya hindi na nakakapagtaka na pagkainteresan yun ni Ana. Wistikan muna ng lana, Tay, bago pa lumapit sa bahay. Mungkahi ni Don. Nakatalikod sa gawin nila si Ana at dahan-dahan nilang nilapitan. Niyakap ito ni Don mula sa likod. Kagad pinapataka ng lana sa bibig ni Tatay Roland. Nagtagumpay sila sa ginawa. Kaya ilang segundo lang ang lumipas. Nang hina si Ana at nawala ng lakas. Dali-dali itong kinarga at binalik sa kareta. Nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Ngunit panay na ang pagtingin sa kasama. Dahil baka malingat at mawala muli.
Hating gabi na nang makarating sa bayan ng Apolon. Tahimik na ang paligid at wala silang mapagtanungan. Hinahanap na lamang nila ang sinabi ni Mang Tenorio na palatandaan ng bahay ni Makisig. Isang banog lawin na may balahibong pula ng manok. Nakita nila ito at kagad na kumatok sa pinto. Matagal bago sila pinagbuksan. Halos 30 minuto sila doon at dahil walang tigil sa pagkatok. Pinagbuksan sila nito ngunit bumungad sa kanila ang bagong hasang itak. Sandali lang, hindi kami kaaway. Wika ni Tatay Roland. Bumungad sa kanila ang isang binatang bulag. May kwintas na hugis triangulong bagay na may nakasulat sa mga tagiliran at may nakaukit na maliit na mata sa gitna. Manong, kayo po ba si Makisig? Kailangan po namin ng tulong nyo. Wika ni Don. Bagong aswang ang kasama nyo. Siya ba ang tinutukoy niyong kailangan ng tulong? Tanong ng binata. Oo, siya nga ho. Anak ko siya na si Ana. 15 anyos pa lang siya. Tulungan niyo po siya. Pakiusap. Tugon ni Mang Roland. Ibinaba ni Makisig ang itak at binalik sa pagkakasabit sa likod ng pinto. Pinalitan niya ito ng tungkod at kalmadong lumapit sa kareta. Sumunod naman si Tatay Roland at Don. Nako, malakas ang kapit ng yanggaw sa katawan ng batang ito. Walang buwan. Ngayon, bukas o kaya sa susunod na araw ko pa siya magagamot. Wika ni Makisig. Wala na po bang ibang paraan para magamot siya agad-agad? Bakit kailangan pa ng buwan? Tanong ni Don. Malakas ang kapit at hindi ito madaling gamutin. Hihintayin pa natin ang tamang oras para maisagawa ang orasyon ng panggamot sa yanggaw. Sa susunod na araw ng takdol, araw kung kailan mabilog at mapula ang buwan, eclipse sa madaling salita. Isasabay natin ang paggamot sa bata para tuluyang mahiwalay ang yanggaw sa katawan niya. Sa ngayon, tumuloy muna kayo sa akin para mabantayan ko siyang maigi. Tugon ni Makisig. Bago nila pinapasok sa bahay si Ana, dinasalan muna ito sa labas. Pagkatapos dinala sa loob at muli na namang dinasalan. May kung anong pinatak na likido si Makisig sa bibig ng natutulog na dalaga. Ayon sa kanya, pansamantalang pipigilan ng likidong yon ang pagpapalit anyo ni Ana. Buo ang tiwala ni Tatay Roland at Don sa antingero. Kaya naman nakatulog sila ng matiwasay ng gabing yon. Kinabukasan, isinara ni Makisig ang tanggapan para maasikaso ang nayanggaw na pasyente. Mahimbing pa rin ang pagkatulog nito na siya namang ipinagpapasalamat ng mag-ama. Dahil nakahinga sila ng maluwag sa mahaba-habang oras. Ngunit sinata sila ng antingero at sinabing hindi yon magandang pangitain. Ilang oras nang natulog ang dalagang ito. Hindi yun bagay na dapat nating ikatuwa. Mas dapat pa tayong mag-alala. Hindi natin alam kung anong klase at uri ng aswang ang nangyanggaw sa kanya. Maging ang layunin nila sa pagpapasa ng sumpa sa batang ito. Wika ni Makisig. Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan. Tanong ni Tatay Roland. May dalawang layon ang aswang sa pagyayanggaw. Una, pagpaparami ng lahi. Ikalawa, pagpasa ng bato para lang pagdusahin ang biktima
habang paunti-unting hinihigop ang lakas. At habang dahan-dahang namamatay ang biktima, may aswang na unti-unting lumalakas dahil sa enerhiya at buhay na kinukuha nito. Tugon ni Makisig. Manong, ano po ba ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng titigan na lang natin si Ana. Kayo na mismo ang nagsabi na baka... Natigil sa pagsasalita ang binata nang magsalita si Makisig. Alam ko ang ginagawa ko, bata. Wika ni Makisig. Natahimik si Don at hindi na nagtanong pa. Masyado ng seryoso ang antingerong bulag. Nagsimulang magdasal ng tahimik. Ipinatong ang kanang kamay sa noo ni Ana habang nasa pulso naman ang kabila. Ilang sandali pa, may ginawa itong kung anong sangkap sa kusina. Saka ipinakain sa dalaga. Nasa sulok lamang sina Tatay Roland at Don habang pinagmamasdan si Makisig. Sinasabayan na rin nila ito ng taimtim na pagdarasal. Matapos yon, hinayaan muna nila si Ana sa kwarto at hinintay kung kailan magigising. Habang tulog si Ana, inabala naman ni Makisig ang sarili sa paghahanda. Nagtimpla ng maiinom ng dalagang nayanggaw na gawa sa sangkap ng pinitpit na halamang manunggal. Langis pampaamo na laman ng isang maliit na bote. Pagkatapos, dinala niya ito sa kwarto at sakto namang gising na si Ana. Kalmado itong bumangon ngunit nakangisi na tila demonyo. Naglalaway at nagsimulang mangitim ang balat. Lalo na ang kuko na bahagya ng humahaba. Ilang sandali pa, nagmamadali itong lumapit kay Makisig para sana sumunggab. Ngunit napigilan ang dalaga nang hampasin ito ng tungkod ng binata. Matapos matamaan, napasiksik sa sulok si Ana dahil hindi lang yun ordinaryong kahoy. Meron ding bisa ng gabay ng anting-anting. Nang marinig ni Tatay Roland at Don ang ingay sa loob, nagunahan pa sila sa pagpasok at naabutan ang tagpong yon. Hawakan niyo. Nang mapainom ko sa kanya itong ginawa kong pampakalma. Utos ni Makisig. Sumunod naman ang mag-ama at binalik sa higaan ang nagwawalang si Ana. Hinawakan nila ito ng mahigpit. Saka maingat na ibinuhos ni Makisig ang laman ng baso sa bibig. Nangisay ang dalaga at ilang sandali pa. Bumalik sa normal na anyo. Nangihina ito at panay ang malalim na paghinga. Nilapitan ito ni Makisig. Muling dinasalan sa tahimik na paraan. Pinakiramdaman din ang pulso at hindi makapaniwala sa nalaman. Ito na nga bang sinasabi ko? Wika ni Makisig. Umiiling ang ulo habang nakakunot ang noo. Na ano? Tanong ni Tatay Roland. Dinanakaw ng aswang ang buhay ng anak mo. Tugon ng binata. Bantayan niyo ang dalaga. May kailangan lang akong gawin. Wika ni Makisig. Lumabas ang binata sa silid. May hinalungkat sa kabilang kwarto. Kaagad naman itong nahanap. Isang libro ng orasyon laban sa kapangyarihang itim. Hinubad nito ang kwintas na anting-anting. Ang Tres Pico Dignum. Nagmamadaling pumunta sa silid tanggapan para maihanda ang iba pang gagamitin. Sa isang almires, sabay niyang nilagay ang isang 5 pulgadang haba ng manunggal at 7 ugat ng nyog. Dinikdik at dinurog ng pinong-pino pagkatapos ay tinabi. Sa isang lagayan naman,
Inihalo niya ang langis pampaamo at sagradong lana na siya mismo ang gumawa na kasangga na rin sa anumang banta ng panganib noon pa man. Naglabas na rin ito ng 2 kandilang kulay pula. Matapos maihanda ang lahat, bumalik na sa kwartong kinalalagyan ni Ana. Ngunit pagdating doon, wala ang dalaga at tuluyang nakatakas. Napatitig na lamang si Makisig sa bintanang nagiba na dinaanan ng nayanggaw. Sina Don at Tatay Roland naman, kanya-kanya sa pagdaing matapos parehong makatanggap ng kalmot sa muka. Masyado na siyang malakas, wika ni Makisig. Binigyan niya ng gamot sina Tatay Roland at Don. Pagkatapos, lumabas na para hanapin si Ana. Madilim na ang paligid dahil pasado 10:00 na ng gabi. Mabuti na lang at wala nang naglalakwatsang tao sa paligid. Kaya walang kaba ang binata na baka makapangbiktima pa yon ng tao. Gamit ang anting-anting, tinawag niya ang diwa ni Ana. Subalit nagmatigas itong magpakita. Ang Trespiko digdum na lamang ang inutusan nito. Natunto naman ni Makisig ang kinalalagyan ng bagong aswang. Naroon ito sa kubo sa dulo ng maisan. Naabutan ito ng binatang nakamasid sa kubo. Meron doong mag-ina na kakasilang pa lamang ng sanggol. Siya rin ang tumulong sa pagpapaanak nito. Nagkataon na wala ang kumadrona sa lugar. Ilang sandali pa, dahan-dahan nang lumakad palapit si Ana ngunit hinatak niya kagad ito palayo. Nanlaban pa ang dalaga, ngunit hindi siya nagpatalo. Pinakita niya ang anting-anting kaya nasilaw ang dalaga ngunit muling nakatakbo. Hinabol ito ng hinabol hanggang sa umabot sila sa kakahuyan. Ana, alam kong nandito ka lang. Lumabas ka na at mag-usap tayong dalawa. Wika ni Makisig. Tanging kaluskusan ng mga dahon at ihip ng hangin ang sumagot sa tanong na yon ng binata. Inilibot niya ang tingin sa buong paligid para hanapin ang kinaroroonan ng dalaga. Ngunit nabigo ito. Huwag ka nang magtago, Ineng. Nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Huwag mo na akong pahirapan. Muling wika ng binata. Kagad napalingon si Makisig matapos mapansin ang presensya ng kung sino. Dali-dali naman niyang iniharang ang tungkod bago pa lumapat sa katawan ang matulis na kuko. Wala na ang maamong muka ng dalaga, kundi nasa itsurang impakto. Nag-usal ng dasal si Makisig. Nanlambot ang mga tuhod ni Ana at nasilaw sa anting-anting na nakabalandra sa harapan. Napasalampak na lamang sa lupa at hindi nagtagal. Bumalik na sa anyong tao at mahinang dumaing. Sa pagkakataong yon, nasa wisyo na ang dalaga. Normal na ang katawan, pakiramdam, kamalayan at utak bilang tao. Napahagulgol ito at nagrereklamong masakit na ang pangangatawan. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Tayuan niyo ko. Ayoko nang magtusa. Wika ni Ana. Ana, huwag kang mag-alala. Hindi kita bababayaan. Mapapabilis ang paggaling mo kung makikipagtulungan ka sa akin. Labanan mo ang yanggaw na dahan-dahang lumalamon sa'yo. Huwag mong hayaang daigin ka nito. Lumaban ka lang at hindi ako titigil hanggang gumaling ka. Tugon ni Makisig. Tinulungan ng binata sa pagtayo si Ana. Dahan-dahan silang bumalik sa tahanan. Nasa bakura naman nakabang sina Tatay Roland at Don.
na kagad sumalubong para makatulong. Dinala nila si Ana pabalik ng kwarto. Inaalo dahil patuloy lamang sa paghagulgol. Paulit-ulit na nagrereklamo na sobrang sakit na ng katawan at tila may sumasakal na hindi niya nalalaman. Alam din niya ang nangyayari sa sarili. Doon ito mas napaluha. Tay, tulungan niyo po ako. Kuya, ayoko maging aswang. Ayoko po. Wika ni Ana. Huwag kang mag-alala, anak. Si Makisig ang bahala sa'yo. Hindi kanya pababayaan. Tugon ni Tatay Roland. Kapag talaga nakita ko ang Rita na yun, papatayin ko talaga siya. Matitikman niya ang ganti ko. Tama. Kailangan nating mahanap si Rita. Wika ni Makisig. Lahat ay natigilan at napatingin sa binata sa biglaan nitong pagsingit. Bakit? Papatayin na ba natin siya? Tanong ni Don. Hindi. Kailangan natin siya para matunton kung sino ang aswang na humihigop sa lakas ni Ana. Kailangan natin ang pangalan nito para sa gagawing orasyon bukas. Tugon ng binata. Tutulong ako sa paghahanap. Hindi. May iwan ka rito. Ikaw ang magbabantay kay Ana. Kami ng anak mong si Don ang maghahanap ng aswang. Wika ng manggagamot. Muling pinainom ni Makisig ng lanang pampaamo si Ana. Binilinan din niya si Tatay Roland na ipakain sa paglipas ng bawat oras ang inihanda na dinikdik na manunggal at 7 ugat ng niyog. Habang wala sila ni Don, ito ang magsisilbing pampigil kay Ana sa pagpapalit ng anyo bilang aswang. Mahigpit din niyang ibinilin na wag itong hahayaang makalabas at makapangbiktima ng tao o makakain ng dugot laman. Dahil sa oras na mangyari yun, hindi na ito magagamot pa. Lahat ng ito ay tinandaan ni Tatay Roland. Nagsusumamo naman siya sa anak na tulungan ang sarili. Samantala, binaybay ni Makisig at Don ang kahabaan ng daan papunta sa bayang kinaroroonan ni Rita. At dahil alam nila ang pangalan nito, humingi ang antingero ng tulong sa gabay ng anting-anting para malaman ang pinaglalagyan nito. Matapos maituro, dali-dali niya itong pinuntahan. Tahimik ang paligid at mula sa malayo, pinagmasdan ni Makisig at Don ang maliit na kubo sa paanan ng bundok. Tanghaling tapat na sila nakarating. Ilang sandali pa, dumating ang isang babaeng kasing edad lamang ni Ana. May dala itong puting plastik at panay ang lingon habang papalapit sa kubo. Mukhang galing sa kung saan. Ang mas nakapukaw ng pansin nila ay yung mansya ng plastik. Pula, na hindi nalalayong dugo. Maganda ka Don. Ako ang lalapit at sumunod ka kagad kapag nakausap ko na yung babae. Huwag kang magpakita kagad ha. Kilala ka niya, hindi ba? Baka mabuko tayo bago ko pa makuha ang pakay natin. Wika ni Makisig. Tumango si Don at tinatid ng tanaw ang binata. Maayos pa nitong ginamit ang tungkod na para bang hindi nakakakita. Bulag man ito. Ngunit dahil sa gabay ng anting-anting, malinaw niyang nakikita ang lahat ng mga bagay sa paligid. Kahit purong puti na ang mga mata. Nang makalapit sa kubo, hinarap naman siya ni Rita. Nang hingi ng maiinom si Makisig at nagpanggap na nawawala. Naniwala naman ito at nahulog sa patibong.
Saan po ba kayo pupunta, Manong? Tanong ni Rita. Depende. Kung saan dadalhin ang mga paa at tungkod ko. Tugon ng binata. Ganun po ba? Pwede bang magtanong? Bakit parang kakaiba po kayo? Hindi ko maintindihan eh. Hindi po ba kayo ordinaryong tao? Ganun na nga. Tugon ng binata. Mahigpit na hinawakan ni Makisig si Rita at dahil sa anting-anting, nasakta ng babae. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo at panay ang pagpupumiglas. Natataranta at nagsimulang tumawag ng pangalan. Lola Loyola, tulong po. May antingero dito. Wika ni Rita. Don, tignan mo ang loob ng kubo. Utos ni Makisig. Sa hudyat ng binata, kagad na pumasok si Don sa kubo. Nakita ang nakaratay na matanda. Nangihina ito at naghihingalo. Lumabas na rin siya pagkatapos. Dali-dali itong sinabi kay Makisig. Binitawan ng binata si Rita. Kagad pumasok ng kubo. Nagsara ng pinto. At sa bintana na lang dumungaw. Galit na galit pang nakatingin sa kanila. Iniinda pa nito ang kamay na napaso sa pagkakahawak ng antingero. Ining, mas mabuting hukayan mo na ng libingan ng lola mo. Dahil hindi na siya mabubuhay pa. Wika ni Makisig. Hindi. Mabubuhay si Lola Loyola. Dahil naipasa ko ang bato niya sa isang tao. At anumang oras ngayon, babalik ang sigla ng lola ko. Tugon ng dalaga. O sige, tignan na lang natin. Wika ng binata. Tumalikod si Makisig at nagmamadaling umalis sa lugar. Nagtataka namang nakasunod si Don. Naguguluhan at maraming katanungan sa isipan. Sa kalagitnaan ng daan, hindi na ito nakapagpigil. Bakit ganun lang? Bakit parang pinatawad mo pa yung maglolang aswang na yun? Sana pinatay mo na kagad. Wika ni Don. Magtiwala ka lang sa akin, bata. Ang kapatid mo ang uunahin natin. Mahabang oras ang masasayang kung makikipaglaban pa tayo sa mga aswang. Bawat oras binibilang natin. At kapag mag-aaksaya pa, baka hindi na mailigtas si Ana. Tugon ni Makisig. Naintindihan ni Don kung bakit ganun na lamang ang nangyaring tagpo nila sa maglolang aswang. Wala na itong naging tanong hanggang sa makabalik ng tahanan. Ngunit nasindak sila sa naabutan. Ganap ng aswang si Ana. Ngayon ay naghahasik na ng lagim sa mga kapitbahay. Mangilan-ngilan na ang sugatan at hirap na hirap si Tatay Roland sa pagpigil. Nagmamadali naman sina Makisig at Don sa paghata kay Ana pabalik sa tahanan. Humingi na rin sila ng dispensa sa nangyari. Laking pasalamat dahil naiintindihan naman ito ng mga tao. Nasanay na rin ang mga taga doon dahil hindi lang yon ang unang pagkakataon. Magmula na maging antingero si Makisig, marami nang dumadayo sa kanya para magpagamot. Alam na ng mga kapitbahay ang posibleng mangyari. Habang nasa kwarto sina Tatay Roland at Don para bantayang maigi si Ana. Nagmamadali naman si Makisig sa pagbibigay gamot sa mga kapitbahay na nasugatan buhat sa nangyari. Pagkatapos, kaagad itong bumalik kay Ana. Muli inihanda niya ang sangkap at gagamitin para sa aktwal na panggagamot. Dahil sa kaguluhan sa mga naunang oras,
Natapon ang mga hinanda kaya naghanda itong muli. Sa isang almeres sabay nilang dinikdik ang manunggal at 7 ugat ng nyog. Pagkatapos binuhusan ng kalahating baso ng lana. Sa kabilang lagayan naman, ibinuhos ang natirang langis saka binabad ang 3 pico dignum. Matapos yon, pumasok na si Makisig sa kwarto kung saan naghihintay ang gagamutin. Kaunting oras na lang, malapit na ang itinakdang eclipse. Dumilim na ang kalangitan na napapalibutan ng nagkakapalang ulap. Masyado na ring malakas si Ana at kahit anong pigil ni Tatay Roland. Napuputol lamang ang itinaling lubid sa mga kamay at paa. Nang hindi na talaga mapigilan ng ordinaryong tali ang lakas nito, napilitan si Makisig na buhusan ng sagradong langis ang dalaga. Nang isa ito at nagmamadali nilang itinali gamit ang manunggal. Mahaba ang mga ito at may katibayan. Hindi din madaling maputol dahil sa bawat katas na lalabas, mapapaso ang balat ng aswang. Dahil dito nanatili sa higaan si Ana. Makisig, hanggang kailan pa tayo maghihintay? Naawa na ako sa kapatid ko. Wika ni Don. Kalunos-lunos na ang kalagayan ni Ana. Makikita ang pakikipaglaban ng katawan at diwa sa yanggaw na sumasakop sa kabuuan. Naluluha pa ito tanda ng paghihirap at pakikipaglaban. Huwag kayong mag-alala. Kaunting minuto na lang at mag-e-eclipse na. Tugon ni Makisig. Paano mo naman nalaman? Madilim ang langit. Tanong ni Tatay Roland. Bago magsimula ang ganap na eclipse ngayong gabi, liliwanag ang kalangitan para masaksihan ng lahat ang pag-iisa ng buwan at araw. Sa oras na mangyari ito, isasagawa na natin ang pagtaboy ng yanggaw sa katawan ni Ana. Tugon ng binata. Habang hinahantay ang eclipse, nakahanda na sa paanan ni Ana ang mga sangkap sa panggagamot sa kanya. Sinindihan na rin ang mga pulang kandila na magsisilbing hudyat kapag tagumpay ang kalalabasan ng panggagamot. Sa pagpatak ng eksaktong 12:00 ng hating gabi, dahan-dahan nang nagkalapit ang araw at buwan. Ng mga sandaling ito, mas lalo pang lumalakas ang pagkaaswang ng dalaga. Kahit malakas ang kapit ng manunggal sa pagkakagapos, naging malikot pa rin ito at nayanig ang higaan. Halos pumaliktad pa sa sobrang kalikutan. Tigilan nyo. Hawakan nyo sa magkabilang balikat. Mag-ingat lang kayo para hindi makagat. Wika ni Makisig. Ng mga sandaling yon, sinimulan na ng binata ang pag-usal ng dasal na Latin habang ginuguhitan ng hugis krus ang noo, dibdib, magkabilang palad, mga paa at tiyan ni Ana gamit ang sagradong lana. Dahan-dahan din niyang ibinuhos sa bibig nito ang dinikdik na manunggal at 7 ugat ng nyog. Hindi man nalagok ang lahat. Nakainom din naman ito kahit papano. Doon pa lamang labis-labis na ang paghiyaw at hagulgol ng dalaga. Makikita din ang epekto ng ginawang panggamot. Dahil paulit-ulit itong naduduwal na para bang may gustong isuka. Nagsimula na ring magpatay-sindi ang mga kandila. Senyales na nagsimula na ang paghihirap ng aswang na humihigop ng lakas ni Ana. Kumbaga ng mga sandaling yon, parehong naglalaban ang dalawa at ang mas matibay ay siyang mananatiling buhay pagkatapos ng gamutan. Nag-usal muli ng dasal si Makisig. Matapos yon, hinipan niya ang 3 pico dignum.
inilapit sa bibig ni Ana, mas lalong nagwala ang dalaga at buong lakas na napapasigaw na parabang anumang oras. Lalabas na ang kaluluwa sa katawan. Nangingitim na ang labi at ibaba ng mga mata nito at tumirik. Masyado itong malikot sa higaan. Nanginginig, nangingisay at nagpupumiglas. Ilang sandali pa, muling sumakit ang sikmura ni Ana. Ngunit bago pa man siya makasuka, sapilitang pinainom ni Makisig ang lana na binabarang ng anting-anting kanina. Nalunok itong lahat ng dalaga at hindi nagtagal. Sunod-sunod na pagsuka ang ginawa. Noong una purong laway lang ang lumalabas sa bibig. Pumangalawa ang purong tubig. At panghuli, ang pinakahihintay na matagal sa katawan nito, ang bato ng aswang. Isang maliit at bilog na itim na bato. Matapos mailabas, nawala ng malay si Ana at doon na rin nagtapos ang eclipse. Nakahinga ng maluwag si Makisig nang makitang nanatiling nakasindi ang pulang mga kandila. Ibig sabihin lang, nailigtas si Ana at yung aswang na ng biktima ang tuluyang binawian ng buhay. Subalit hindi doon nagtapos ang lahat. Dinasalan pa ni Makisig ang walang malay na si Ana. Pagkatapos nilinis ang katawan sa pamamagitan ng pagligo ng sagradong langis. At bilang panapos, isinabit sa leeg ng dalaga ang sariling anting-anting. Kinabukasan, naging abala si Makisig sa paggamot sa mga kapitbahay na nakalmot ni Ana sa nagdaang gabi. Wala namang reklamo ang mga ito. Naiintindihan nila ang sitwasyon. Layon din nilang magamot at umayos ang biktimang dalaga. Hindi naman maiwasan na maluha ng binata. Humingi ito ng kapatawaran sa mga taong naperwisyo, nasindak, tinakot at nagulo. Naging maayos naman ang relasyon at pakikitungo ni Tatay Roland sa lahat sa kabila ng nangyari at bilang kabayaran. Tinulungan muna nila si Makisig sa pagsisilbit panggagamot. Nanatili sila sa tahanan ng bulag na antingero ng mga sumunod na araw. Sa paglipas ng bawat oras, sinusuri pa rin ni Makisig ang kalagayan ni Ana. Kahit sabihin nating maayos na itong kumilos, mag-isip at magsalita, nababahala pa rin siya na baka may natira pa sa loob ng katawan. Paulit-ulit niyang pinainom ng gamot, dinasalan, at tuwing hapon na may nagsasagawa ng orasyon. Nang masigurong wala na talaga, pinayagan na silang makauwi. Isang linggo na rin ang inilagi niyo rito. May tahanan na sa inyong naghihintay. Kaya bumalik na kayo at mag-ingat ng maigi. Huwag niyong hayaan na maulit ang nangyari. Saksi kayo kung paano nadawit sa bingit ng kamatayan ang buhay ng lahat para mailigtas lamang si Ana. Ngayon na maayos na ang lahat-lahat, hangad ko ang inyong kapayapaan at naway gabayan kayo ng Diyos Ama sa pang-araw-araw niyong buhay. Wika ni Makisig. Hindi sapat ang salitang salamat para pasalamatan kayo. Manong Makisig, kung alam niyo lang po kung gaano niyo ako napasaya sa paggamot niyo sa akin. Tugon ni Ana. Hayaan mo na. Ang Diyos na ang bahalang gumabay sa inyo. Hanggang sa muli, kuya. Maraming salamat sa pagtulong mo sa kapatid ko. Wika ni Don. Makisig, kapag nakaluwag ako sa anihan at pagbubukid, dadalaw kami ulit para makapagbigay handog kahit kakaunti. Huwag na kayong mag-abala.
Wika ni Makisig. Tumuloy na ang mag-anak. Natutuwa ito habang hinahatid ng tanaw ang mga ito. Lihim din siyang nagpapasalamat dahil muli siyang nakatulong sa mga nangangailangan. Lalo na sa ganong klaseng kaso na hindi basta dahil ibang nilalang ang kalaban. Maayos na nakabalik sa tahanan sina Tatay Roland. Makalipas ang mahabang oras na paglalakbay. Bumalik na din sa normal ang pamumuhay at buhat sa nangyari. Nagtanda na ang dalaga. Hindi na ito kumilala ng kahit na sino. Naging mapagmatiyag na rin sina Tatay Roland at Don. Hindi lamang sa paligid, kundi sa lahat ng tao sa lugar. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.